Salamat po, Tatang. Mamimiss ko po mga kwentuhan natin. Hindi niya naiwasan ang hindi mapahigbi ng sabihin iyon. Kahit papaano kasi mahalaga na rin sa kanya ang matanda. Walang aalis. Hindi ka aalis kaya hindi mo ako mamimiss. Kaya huwag ka na mag-alala dyan ha. Ako na bahala. Nakangiti nitong wika. Tatang naman eh. Nawika na lamang niya at saka tuluyan na siyang naiyak. Nakakahiya pa naman siyang umiyak ng malakas. Ang lambing ng boses niya pero kapag umiiyak para daw kalabaw. Iyon nga ang pang-asar sa kanya ng kanyang Kuya Joel. Pero wala na siyang paki doon. Ang mahalaga na patunayan niyang mahalaga din siya sa matandang hardinero. Pero alam naman niya na kahit umapila pa ito sa kanyang senyorito, wala na ring saysay. Isa pa parang hindi na rin niya kaya pang manatili sa bahay na ito. Lalo pa at may nangyari sa kanila ni James. Na para dito, yun ang kabayaran niya kaya iniisip nito ngayon na amanos na sila. Don't cry, Iha. Kakausapin ko lang si James kaya mas mabuti pa na bumalik ka na muna sa room mo. Sabi nito. Naku, hindi na po, Tatang. Aalis na po ako. Hindi na rin po kami magkakaayos na senyorito. Alam ko naman po na ako may kasalanan ng lahat eh. Maluhaluhang wika niya dito. Pero Iha, ako na ang... Hayaan mo na siyang umalis, Papa. Ayoko na siya dito. Wala na siyang puwang sa bahay na ito. Galit na wika ng kanyang senyorito na nooy nakalapit na pala sa kanila. Papa? Gulat na tanong niya sa matanda ngunit hindi siya sinagot nito. James, pwede naman pag-usapan niyo na lang ang lahat. Matindi lamang ang pangangailangan ng bata kaya ginawa niyang magpanggap. Hindi ba pwedeng patawarin mo na lamang siya? Wika ng matanda na hindi pa rin niya mapaniwalaan na si Don Enrile. No, Papa. Please lang po. This time, wag niyo naman sana akong kontrahin sa gusto ko. At saka huwag niyo sabihin sa akin na matagal niyo na rin pong alam ang tunay na pagkatao ng babaeng iyan. Seryosong wika ulit ng kanyang senyorito. Yes naman, anak. First day pa lang dito ni Rian. Alam ko na ang totoo. Ikaw lamang itong mahinang kumilatis ng tao dyan eh. Pati nga itong pinsan mong si Brett alam din. Hindi naman masamang magtrabaho siya dito. Lalo na't masipag naman siya. Kita mo nga, kahit wala siyang sahod ay tinutulungan niya ako palagi na alagaan ang mga halaman ko. Nakangiting wika ng Don. Siya naman ay tumungo ng tumingin ito sa kanya. Nahiya siyang salubungin ang tingin ng Don sa kanya. Paano niya nagawang pagkamalang hardinero ang Don? Ang laki naman niyang tanga. Hindi man lang niya napuna ang paraan ng pananalita at pananamit nito. Maging sa kilos at kung paano ito kumain kapag nakakasabay niya ito. Ibig sabihin sinadya nitong ilihim iyon sa kanya at kasabwat din ang lahat ng mga tao dito sa mansyon. Pero bakit? Naku po, mukhang malalagot siya dito mamaya. Diyos ko, ano ba itong napasok mo, Rihanna? Puro sakit na lamang palagi ng ulo. Inis na sabi niya sa isipan. Parang gusto niyang sabunutan ang kanyang sarili. Patong-patong na tuloy ang kanyang problema. Dapat talaga'y makaalis na siya sa lugar na ito. Ibig sabihin, pati kayo nagawa niyo din akong lokohin? Na kahit alam niyo na, hindi niyo man lang sinabi sa akin? Pigil ang galit na tanong ng kanyang senyorito sa Don. At ikaw, Brent, hindi mo rin sa akin sinabi. Para ano? Para magkaroon ka ng pagkakataong pormahan ang babaeng iyan kapag nakabayad na siya ng pagkakautang sa akin? Kaya pala ganoon na lamang kung umasta ka sa kanya. Ngayon wala na akong pake. Pero kung sakali man na magiging girlfriend mo yan, wag na wag mong dadalhin niya dito sa mansyon. Galit na wika din ito kay Brent. Hindi na naman niya napigilan ang hindi maluha. Ganoon na lamang ba talaga iyon kadali dito? Pagkatapos nitong makuha ang lahat-lahat sa kanya ngayon, sa pinsan naman nito siya ipapasa. James, sumusobra ka na. Hindi kita pinalaking balasubas, lalo pa sa isang babae. Dumagundong sa galit ang boses ng matanda. Tumingin lamang ito sa ama tsaka siya naman ang tiningnan na nanlilisik ang mga mata. Sabay marahas itong tumalikod. Akmang susundan ito ng Don ngunit naging maagap siya. Nahawakan agad niya sa braso ang matanda. Tatang, Don Enrile, hayaan niyo na po si senyorito. Ako naman po talaga may kasalanan na lahat. Aalis na lamang po ako. At nais ko din pong maghingi ng tawad. Patawad po sa kahangalan ko. Napagkamalan ko po kayong hardinero. Pero kung nais niyo po akong parusahan dahil doon tatanggapin ko po ng maluwag sa akin dibdib. Hingim pa umanhin niya dito habang pinapahid ang luha niya. Sobra siyang nasasaktan sa mga binitawang salita ng kanyang senyorito. Pakiramdam niya ay nagkalasog-lasog na iyon dahil sa paulit-ulit na may tila punyal na sumasaksak doon. Pero kailangan niyang maging matatag.
Tsaka kailangan din niyang mapatawad siya ng Don bago siya umalis. Ayaw niyang sumama ang loob din ito sa kanya. Ito lamang ang kanyang naging sumbungan dito sa mansyon, lalo na kapag nasa garden sila. Hindi mapatid-patid ang kwento niya dito. Naku Iya, wala iyon. Alam mo bang mas napasaya mo ko dahil inakala mong isa akong hardinero? Mas naging kampante ka sa akin at hindi nangingimi magkwento dahil doon. Kasi kung alam mo lang kung sino ako, magagawa mo pa ba iyon? Di ba hindi na? Baka nga katakutan mo rin ako o kung hindi man naiwasan mo ako. Kaya huwag ka na mag-alala ha at ako na bahala. Kapag malamig na ang ulo ni James, alam ko makikinig din siya sa akin. Nakangiting wika ng Don sa kanya. Salamat po Don Enrile, napakabuti po ninyo sa akin. Nangingilid na naman ang luhang wika niya. Oops, kasasabi ko lang, mas nagustuhan kong mapagkamalan mo kung hardinero. Ibig sabihin noon gusto ko rin ang pagtawag mo sa akin ng tatang. Kaya please, yun na lang din ang itawag mo sa akin ha. Sawang-sawa na ako sa Don. Mas masarap sa tenga yung tatang Iya. Nakangiti na naman itong sabi. Sige po tatang, maraming salamat po. Nakangiti ng pasasalamat din niya. Kung talagang hindi ka na mapipigil sa pag-uwi, hayaan mo nang ihatid ka ni Brent. Mas mapapalagay ako kung siya ang maghahatid sa'yo. Wikang muli ng Don. Sige po tatang, magpapahatid na lang po ko kay Sir Brent. Nakangiti niyang wika. Good. O siya sige na, umalis na kayong dalawa. Basta mag-promise ka na pupunta ka kaagad dito ha, kapag pinasundo kita. Wikang muli nito. Opo tatang, salamat po. Wika niya at saka niyakap ito. Gumanti din naman ito ng yakap sa kanya habang tinatapik ng mahina ang kanyang likod. Naluha na naman tuloy siya kasi naman talagang mamimiss niya ito. Naku, tahan na ikaw. Talagang bata ka, kahit kailan iyakin ka. Sige na, umalis na kayo ni Brent at baka abutan pa kayo ng ulan sa daan. Nito. Sige po tatang, alis na po kami. Paalam na niya. Tumango naman ito. Brent, maghihini-hini lang sa pagdadrive ha. Ingatan mo itong si Rihanna. Bili naman ito sa pamangkin. Opo naman tito, ako pa ba? Nakangiting wika naman ang kanyang Sir Brent. Tayo na Rihanna. Aya naman ito sa kanya na nagpatiuna na. Sumunod naman siya dito pero muli siyang lumingon at kumaway sa matandang Don. Gumanti din naman ito ng kaway sa kanya. Halos umusok ang ilong ni James dahil sa matinding inis kay Rio. Nasa may balkonahe siya ng kanyang silid at natatanaw doon ang garahe nila kung saan nakapark ang big bike ni Brent. Nakita niya nang isinuot ni Brent kay Rio ang helmet nito. Halos magkadikit na yata ang mga helmet ng mga ito pero mukhang mas nag-enjoy pa ang dalawa. Unang sumakay si Brent sa motor at sa likod naman nito si Rio. Kitang-kita din niya ang paglalagay ni Brent sa kamay ni Rio sa bewang nito. Marahil doon ito iyon pinapahawak. Tapos nagtatawanan pa ang dalawa. Mukhang pera talaga. Kanina umiiyak pa siya dito pero ngayon masaya na dahil meron na naman siyang bagong bibiktimahin. Pues, nagkakamali kang babae ka. Inis na wika niya si sarili. Marahas siyang umalis sa balkonahe at nagtungo sa loob ng kwarto. Napako ang kanyang paningin sa kamang gusot ang cover. Sanhi ng kababalaghang naganap sa kanila kanina ni Rio. Napabuntong hininga siya at naupo sa sofa habang nakamasid pa rin sa ibabaw ng kama. Parang nakikita na niya ang kanina lamang ay naganap sa kanila. Kanina, hindi niya maipaliwanag kung bakit niya nasabi ang mga katagang iyon matapos niyang angkinin ito. Yun pa, sa dinami-rami ng sasabihin ang namutawi sa kanyang isipan, samantalang iba naman ang naisabihin ng kanyang puso. Parati na lamang pride ang nangunguna sa kanya, kaya hinanap niya ito kanina nung natauhan na siya ngunit wala na ito sa silid nito at wala na rin ang mga damit, kaya akala niya'y nakaalis na ito. Balak sana niyang sundan ito kaya lang nakita niyang kausap nito si Brent. Feeling niya, nagpapaawa lang ito sa pinsan at nang lumapit ang kanyang papay, nagfeeling victim na rin ito. Doon siya nainis na naman lalo. Ito na nga ang may kasalanan, parang nais pa siya nitong baliktarin sa kanyang papa at pinsan. Mukhang nabilog na talaga nito ang ulo ng kanyang papa dahil never pa siyang nasigawan nito. Kanina lang iyon nangyari at nang dahil pa dito. Ipinasya niyang magtungo na lang sa taniman ng mais kaysa magmukmuk siya doon. Nataon pa kasing linggo na araw iyon kaya wala siya sa opisina. May mga papers naman siyang kailangang i-review mamaya at mga pipirmahan pero wala talaga siya sa mood at baka hindi rin niya magawa ng tama. Samantala,
Halina po kayo dito sir sa loob. Pasensya na po sa aming bahay ha. Alam niyo naman pong mahirap lamang po kami. Kaya mas maliit pa po ito doon sa dirty kitchen ng mansyon. Ayan ni Rihanna nang makarating na sila sa kanilang bahay. Halos 1 oras din ang kaninang biyahe bago sila nakarating sa kanilang bahay. Pinagtitinginan na nga siya ng mga kapitbahay dahil hindi akalain ng mga ito na uuwi siyang nakasakay sa magarang motor. Ito na nga ang kanyang sinasabi. Paano na lang kung kotse ang dinala nito? E di mas lumuwa pa ang mga mata ng kanilang mga kapitbahay. Mababait naman ang mga ito sa kanya pero syempre kahit ganoon, iniiwasan pa rin niyang maging tampulan ng chismis. Naku, ano ka ba? Okay lang yan. Sanay ako sa ganyan, no? Ang cute nga ng bahay niyo eh. Kahit maliit, napakalinis at maliwalas. Wika nito at saka inalis ang sapatos bago pumasok. Kahit hindi niyo na inalis sana sir, yung sapatos, okay lang naman po. Wika niya sabay mabilis niyang pinunasan ng upuan at saka inabot dito. Naku Rihanna, hindi mo ako bisita kaya wag kang mataranta. Kaibigan mo ako. At saka parang masarap mang magtambay dito sa bahay niyo eh. Napaka-presko ng hangin. Di katulad sa mansyon na lagi na lang ako nakakulong sa gaming room ko na todong aircon. Kaya pa mukha na akong hilaw na Amerikano sa putla ng balat ko. Nakangiti nitong sabi. Hindi ito umupo sa upuan na ibinigay niya kundi ibinaba nito ang duyan na nakataas. Yun ang favorite niyang tambayan kapag tapos na siya ng mga gawaing bahay. Doon siya kadalasang nagbabasa ng pocketbook. Kaya naman siguro ako nito Rihanna, di ba? Namiss ko na sumakay ng duyan dahil sa kalalaro ko ng online games, wala na akong time na ilagay ang duyan kong palagi inilalagay sa may punong mangga sa may garden. Naiiling na wika nito at saka sumakay na ito ng duyan. Dapat po kasi sir, nililimitahan niyo rin po ang oras niyo sa online games. Marami pa po kasi mas magagandang bagay na dapat ninyong maranasan sa labas. O nga po, marami kayong pera at may kasiyang hati din naman po ang pagla-livestream ninyo. Pero iba pa rin po yung gumagalaw kayo ng konti at nakikihalubilo kayo sa ibang tao. Wika niya dito. Umupo naman siya sa upuang iniabot niya dito kanina. Sabagay, tatry ko iyan Rihanna. Lumalabas naman ako minsan para makapaglaro ng basketball. Kaya lang konting oras nga lang. Gusto mo, jogging tayo every morning? Susunduin kita dito sa bahay niyo tapos dun tayo sa may pinagliguan nating dagat, mag-jogging. Naku, hindi ko po alam kung pwede Sir Brent eh. Ang alam ko po kasi, pwede na naming ilabas sa itay sa ospital. Siyempre po wala namang mag-aalaga sa kanya kundi ako lang po. Kaya hindi pa ako makakasang-ayon sa inyo. Pero gusto ko po sana. Anya. Mabuti naman kung ganoon Rio. Buti nakakuha na kayo ng pambayad sa ospital. Nakangiting wika nito habang parang batang tinatayon ang duyan. Sa katunayan nga po sir, wala pa. Kaya nga po mas lalong lumalaki ang bill namin sa ospital dahil hindi namin mailabas-labas si itay. Nahihiyang pag-amin niya. Ha? Paano yun? Mas lalaki pa lalo kapag hindi niyo pa nailalabas ang inyong itay. Tanong nito. Oo nga po sir. Pero wala naman po kasi kami magagawa eh. At wala din po talaga ako mapagkukuha ng iba. Kaya siguro po hayaan ko na lamang si kuya na ibenta niya ang kanyang tricycle. Akala ko po kasi hindi mangyayari ang ganito sa amin ni Senyorito James eh. Bala ko sana lumapit muli sa kanya pero hiyang-hiya na po ako sa kanya kaya natagalan pa. Nang nagkaroon naman po ako ng lakas ng loob, lalo pa't mabait na siya sa akin. Doon pa po niya natuklasan ang tungkol sa pagkatao ko. Kaya ganoon na lamang po siguro ang aming gagawin. Siguro naman po kasi sasapat na ang pagbebentahan ng tricycle para mailabas namin ng ospital si itay. Naku, di kawawa naman ang pamilya ng kuya mo kapag ibinenta niyo ang tricycle niya. Diba, yun din ang sabi mo sa ospital? So, paano na sila? Tanong muli nito. Medyo nakakunot na ang noo. Nagkibit balikat siya. Ewan ko nga din po sir. Kahit ako naawa sa kuya Joel ko. Kaya lang paano naman si itay kung hindi kami kikilos? Naluluhanan niyang wika. Okay, ganito na lang. Samahan mo ko sa bayan ngayon at may gagawin tayo. Nakangiti nitong wika. Ha? Pero bakit po sir? Gusto niyo po bang makita ang itay ko? O gusto niyo pong dumalaw sa kanya? Tanong niya para kasing kinakabahan siya sa biglang pag-aaya nito. Basta halika na. Aya nito sabay tayo mula sa duyan. Sige po sir pero wait lang magbibihis lang po ako. Baka po kasi pwede rin akong dumalaw kay itay kahit saglit lang eh. Hindi pa ako pwede magpakita sa kanya na nakadamit pa ng lalaki. Paalam niya dito. Oo naman. Magbihis ka na at dadalaw din tayo sa kanya. Nakangiti nitong sabi.
Tumalima naman agad siya. Nagsuot lamang siya ng maong short na hanggang kalahati ng hita niya ang haba. Isang hanging blouse na kulay white at isinuot din niya ang kanyang rubber shoes. Kinuha din niya ang kanyang hairband at napangiti nang makita ang reflection niya sa salamin. Ay, sa wakas may susuot ko na rin ulit ang sarili kong mga damit. Parang nabunutan ng tinik na sabi niya sa sarili. Konting wisik ng kulon at pati na pulbo, saka siya lumabas ng kanilang sala. Sir Brent, tayo na po. Nakangiting sabi niya dito. Nakataliko dito at abalang tinitingnan ang nagagandahan nilang mga rosa sa kanilang harapan. Nilangon naman siya nito ngunit napansin niyang natigilan nito nang makita siya. Medyo umawang pa nga ang labi nito at sandaling nakatitig lamang sa kanya. Sir, hindi pa po ba tayo aalis? Nakangiti niyang tanong. Ha? Pasensya na. Nagulat lang ako sa'yo. Nanibago kasi ako, alam mo na. Alam mo namang hindi ako sanay na ganyan ang suot mo. Kakamot-kamot sa ulong wika nito. Pasensya na po. Baka po kasi magtanong si Itay kung iyong polo at malaking short ang susuot ko. Nahihiyang hingim pa umanhin niya dito. Naku, okay lang yan. Pasaway, sabi ko lang naninibago lang ako pero okay naman eh. Sa katunayan, ang ganda-ganda mo dyan sa damit mo. Mas bagay kang babae kaysa lalaki. Kaya huwag ka na ulit magsusuot ng ganoong mga damit ha. So paano, tayo na? Puri nito sa kanya. Bigla tuloy siyang nahiya dito. Sure talaga? Sige po, tayo na. Natatawang wika na lamang niya. Pagkasakay nito sa motor nito, inalalaya naman siya nito. Pinahawag siya nito sa kamay nito bago siya umangkas. May pagka-gentleman din talaga ang kanyang Sir Brent. Ito, ang sa tingin niya ay wala sa kanyang Senyorito James. Parang pakitang tao lamang naman lahat ng ginawa nito sa kanya dati. Napailing na lamang siya at pilit na iwinawak siyang isiping iyon tungkol kay James. Mahigit 1 oras din silang bumiyahe patungong bayan. Ewan niya kung saan ang kanilang destinasyon pero syempre, hindi pwedeng hindi sila magtungo sa ospital. Sa bagay, nangako naman ang kanyang Sir Brent na magtutungo sila sa ospital. Paliko na sila sa pinakahuling kanto, papasok sa mismong highway ng kabayanan nang may malakas na bumusina sa kanila. Pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang katawan nang marinig ang businang iyon na kilalang kilala niya. Kotse iyon ng kanyang senyorito at hindi nga siya nagkamali. Lumangon siya at kitang-kita niya ito na masamang nakatingin sa kanya at halos magdikita na mga kilay dahil sa pagkakakunot ng noon nito. Lumangon din ang kanyang Sir Brent at nakita nito ang pinsan. Nagmenor ito at gumilid ng bahagya para bigyan daan ang pinsan. Akala niya idadiretso na si James pero tumigil ito sa unahan nila kaya napilitan din na huminto ang kanyang Sir Brent. Nakita niyang bumaba ito ng kotse nito at madilim ang anyong lumapit sa kanila. Kinabahan siya, baka kung ano ang gawin nito sa kanya. Mukhang may bago ka rin mambibigtamahin, Miss Gold Digger. Pauyam na wika nito. Kuya, stop! Huwag mo naman bastusin si Rihanna. Galit na saway naman dito ni Brent. Siya naman ay humigpit ang pagkakakapit sa bewang ni Brent. Hayaan mo na lang si Senyorito Sir Brent. Galit lang siya sa nagawa ko kaya nakakapagsalita siya ng ganyan. Sabi na lamang niya sa kanyang sir. Oh, feeling pa victim na naman ba, Rio? Mali. Rihanna pala. Please lang, tigilan mo ang pinsan ko. Bata pa yan, kaya mauuto mo talaga siya. Pero bilang kuya niya, hindi ako makapapayag. Galit na wika nitong muli. Hindi ganoon si Rio, kuya. Masyado ka lang kinakain ng galit dyan sa puso mo. Hindi mo na naisip ang mga kabutihang ginawa ni Rio para sa'yo. Baka nakakalimutan mo muntik na siyang mapahamak para lamang matulungan ka. Mataas din ang boses na wika ng kanyang Sir Brent. Ginawa lamang niya iyon para sa pera, hindi para sa kapakanan ko. Kaya wag mong hayaang bilugin niya ang ulo mo, Brent. Kung hindi ka titigil, susumbong kita kina tita para pasunodin ka na sa Amerika. Galit na wika nito. Doon niya hindi napigilan ang muling maluha. Talagang napakasama ng tingin nito sa kanya. Kung may magagawa lamang sana siya para mabagong isip nito pero walay. Kuya, sumusobra ka na. Halos umusok na rin ang ilong ng kanyang Sir Brent. Oh, bakit? Ayaw mong maniwala sa akin, Brent? Okay. Alam mo ba ang kababalaghan niyang ginawa noong nasa farm tayo? Ano, Rio? Sasabihin ko na ba? Pauyam na wikang tanong nito sa kanya. Nakaramdam ng pagre-rebelde ang kanyang puso. Seryoso ba talaga ang lalaking ito? Kahit sa private na bagay na iyon, handa nitong sabihin sa ibang tao para lamang mas magmukha siyang masama? Tiningnan niya ito ng masama. Medyo natigilan ito nang makita siya. Sandaling tumitig ito sa kanya.
Nabanaag niya ang paghanga sa mga mata nito pero saglit na saglit lang iyon dahil napalitan agad ng matigas na aura. At talagang inilabas mo na ang tunay mong katauhan, ha? Wika nito at saka lumapit sa kanya. Maganda ka talaga. Hindi ako magtataka kung bakit mukhang nahuhumaling na rin sa'yo si Brent. Pero mahumaling pa kaya siya sa'yo kapag nalaman niya nangyari sa farm? Pauyam na wikang muli nito. Tsaka hinawakan pa siya sa pisngi. Tuluyan na siyang hindi nakapagpigil. Kung kanina hirap na hirap siya sa pag-akyat sa bike ni Brent, ngayon napakadali lamang niyang nakababa. Hinarap niya si James at ubod lakas na sinuntok sa mukha. Sumagapak ang mukha na lalaki at hindi iyon na paghandaan na lalaki kaya nawalan ito ng balansa at bumagsak ito sa kalsada. Mabilis niyang kinububawan ito at akman susuntukin pa pero minabuti niyang hindi na iyon ituloy. Hinawakan na lang niya ito ng mahigpit sa kwelyo. Si Brent naman, gulat na gulat sa ginawa ni Rio. Napaka-immature mo. Naturingan kang mas matanda pero ikaw pa itong wala sa tamang hulog. Galit na wika niya dito. Inilapit niya sa mukha nito ang mukha niya tsaka muling nagsalita. Kahit private na bagay, kailangan mo pa ipamalita sa lahat. Alin yung kayamanan mo? Ang inaalala mo? Don't worry. After nito, didistansya na ako sa pamilya mo. After nito, titiyakin kong kahit sino sa inyo wala na akong makakahalubilo pa. Kaya kalma ka lang, senyorito. Safe ang pera mo. Di ba sabi mo bayad na ako dahil nakuha mo ng gusto mo? Pero walang katapat na presyong puri ko. Kaya sa tingin ko, lihado ako. Mahabang wika niya tsaka tumayo siya. Inilahad ang kamay dito na nakakunot ang noo. Tila nakulangan sa dapat pa niyang sabihin. Nang ganap na niyang matulungan ito sa pagtayo, isang biglang tuhod sa pagitan ng hita nito ang kanyang pinakawalan. Oh shit, Rio! Sigaw nito habang namamaluktot sa matinding sakit ng alagang nasa pagitan ng hita nito. Now, senyorito, manos na talaga tayo. Nakangisi niyang wika sabay talikod at sumakay na muli siya sa motorbike ni Brent. Oo, sakit na. Naiiling na palatak ni Brent at saka pinaandar na muli ang motor. Bumusina pa bago pinaharurot iyon. Napasigaw siya ng malakas at tumawa pa pero tumutulo ang kanyang luha. Sige, isigaw mo lang. Sige, lakasan mo pa. Narinig niyang sigaw ni Brent. Marahil ramdam nito ang bigat ng kanyang damdamin. Nakita niyang iniba nito ang daan. Imbes na papasok na sa bayan ay inilihis nito iyon at patungo iyon sa mahabang daan na tanging mga private vehicles lamang ang dumadaan. Sinadya marahil nito iyon para mas mahaba pa ang paglalakbay nila para mailabas niya ang lahat. Sinunod niya ito ng sinunod. Sumigaw siya ng sumigaw habang umiiyak. Sinabayan na rin niya ng salita. Walang iya ka, James. Napakayabang mo. Akala mo ikaw na ang Diyos, ha? Puro ka lang yabang eh. Hindi natatalab sa akin yung pagsusungit mo. Manigas ka. Sa'yo na yung kayamanan mo. Malakas na sigaw niya. Sa susunod na insultuhin mo pa ako, babasagin ko na yung mukha mo. Pakiko ko masira yung mukha mong pogi na yan. Bagay lang sa'yo yun. Ang yabang-yabang mo kasi. Hindi lang niya tiyak kung naririnig siya ni Brent pero hinahayaan lang siya nito. Tumayo pa siya mula sa pagkakaupo at ipinagpatuloy ang pagsigaw. Manaka-naka ding sumasabay si Brent sa kanya. Ilang sandali pa ay medyo nakaramdam na siya ng kagaanan ng dibdib. Tinapik na niya ito kaya nagminor ito at ipinara sa gilid. Okay ka na? Tanong nito. Opo, Sir Brent. Salamat po. Wika niya. Baba muna tayo. Ayusin mo yung sarili mo. Baka mapagkamalan pa ako nang itay mo na pinaiyak kita. Paktay ako. Lalo na sa kuya mo. Ang laki pa naman niya. Natatawang wika nito. Oo nga po pala. Natatawang wika niya sabay nauna nang bumaba. Umupo siya sa gilid ng kalsada tsaka pinahid ang luha niya sa pisngi. Inabutan naman siya ni Brent ng panyo. Tinanggap niya iyon dahil baka mukha na siyang basang sisiw. Hindi pa naman siya nakapagdala ng sariling panyo. Nakakahiya lang kasi napakabango ng panyo ni Brent. Parang naiilang siya na gamitin iyon pero wala man lang arte ang lalaki. Kinuha pa nga nito yun sa kanya at ito na mismo nagpunas ng ilang natuyong luha sa kanya. Ayoko na makita kang umiyak muli ng dahil lang kay kuya, ha? Hindi ko alam ang pinagmula ng lahat ng alitan ninyo pero ayoko nakikita ka nagkakaganyan dahil lang sa kanya. Promise, hindi kita pababayaan. Simula ngayon masasandalan mo na ako. Basta huwag ka mahihiyang magsabi sa akin ng mga problema mo, ha?
Mahabang wika nito. Ngumiti na lamang siya dito pero buo na ang pasya niyang pati ito ay iwasan. Kahit pa mas naiintindihan siya nito at mas maayos ang pakikitungo nito sa kanya, hindi pa rin iyon mababago ang kanyang pasya. Napansin nito ang kanyang pananahimik. Halatang nais siya nitong tanungin pero mas pinili nitong manahimik na lamang. Okay ka na ba? Tara na. Hapon na, baka hindi na tayo umabot pa sa pupuntahan ko. Tuloy pa tayo sa ospital para dalawin ang itay mo. Aya niya, kaya tumayo na siya at ilang sandali lamang ay pabalik na sila patungong bayan. Naging mabilis lamang naman ang kanilang biyahe hanggang sa tumigil sila sa isang kilalang bangko. Magtatanong sana siya dito ngunit nauna ito sa pagsalita. Bumaba ka muna, Rihanna. Hintayin mo ko dito sa labas kasi may pinapagawa lang sa akin sa tito. Buti napadaan tayo dito, kaya naalala ko pa. Wika nito at bumaba na rin nang makababa siya. Nakita niya nang pumasok ito sa loob ng bangko. Siya naman ay nagkasyang pagmasta ng mga taong pabalik-balik sa daan. Dati kapag napapadaan sila ng kanyang mga pinsan sa gawing iyon, bumibili sila ng pineapple pie sa bakery na nasa tapat niya. Tapos soft drinks at saka pupunta sila sa park at doon sila tatambay ng ilang oras. Nakakamiss na rin ang gawain nilang iyon ng kanyang mga pinsan kapag nagtutungo sila sa bayan. Maya-maya ay nakita niyang palabas na ng bangko si Brent. Nakangiti itong kumuway sa kanya at mabilis na lumapit sa kanya. Let's go. Diretso na tayo sa ospital. Aya nito ulit sa kanya. Okay po. Sagot niya sabay sakay na ulit sa motor. Malapit na sila sa ospital kaya naman ilang sandali lamang itong nag-drive. Pagka-park nito ng motor nito, inaya na siya nitong pumasok sa loob ng ospital. Lumiko ito sa may gawing kanan na nasa second floor ang room ng kanyang itay. Sir Brent, nasa second floor po ang room ni itay. Nakalimutan niyo na po ba? Tanong niya dito. Hindi Rio, dito muna tayo. Wika nito tapos nagdire-diretso na nalakad kaya sumunod na lamang siya. Napakunot ang noon niya nang tumigil ito sa building center. Medyo nahuli siya kaya kinuwian siya nito. Agad naman siyang nagmadali para makalapit dito. Sir Brent, anong ibig sabihin nito? Maang na tanong niya. Babayaran na natin ang hospital bills ng itay mo para maaari na siyang lumabas ngayon. Nakangiting wika nito. Napaawang ang kanyang labi dahil sa sinabi nito. Nakatulala lang din siya. Hindi niya malaman ang sasabihin dito. Parang nais niyang mapabunghalit ng iyak o maglupasay sa mismong kinatatayuan niya ng mga sandaling iyon. Kahit sa hinagap, hindi niya inakala na gagawin nito ang bagay na iyon. Maluha-luha na siya ng matauhan dahil tinatawag siya ni Brent. Tinatanong nito ang pangalan ng kanyang itay. Sir Brent, hindi tama to eh. Napakalaking pera ng bibitawan niyo. Naiiyak na sabi niya dito. Rio, hayaan mo na lamang ako. Gusto ko lang matulungan ng pamilya mo. Lalo ka na. Magkaibigan tayo at alam kong hirap na hirap ka na. Kaya nga napadpad ka sa mansyon, di ba? Kaya nga nagawa mo magpanggap dahil sa sitwasyon mo. Hayaan mong makatulong ako. Hayaan mong may puntahan ng mga magandang bagay yung mga nakukuha kong blessings mula sa ibang tao. Hayaan mong maibalik ko iyon sa pamamagitan iyon ng pagtulong ko sa'yo. Malay mo mas marami pang blessings ang dumating sa akin at makatulong pa akong muli sa iba. Maluwang ang pagkakangitim pahayag nito. Doon na siya bumigay. Pumalakaw na siya ng iyak at mahigpit na niyakap si Brent. Paulit-ulit niyang sinasabi ang katagang salamat. Shh! Okay lang Rio. Don't cry. Baka pati ako'y mahawa sa'yo niyan. Natatawang wika ni Brent sa kanya. Kumala siya ng yakap dito. Ikaw naman kasi Sir Brent. Inugulat mo naman kasi ako. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan pero tinitiyak kung kahit paunti-unti babayaran ka namin. Hindi ako mapapalagay kung basta mo nalang ibibigay ng friend lahat ng ito. Wika niya. Naku, huwag mo na isipin iyon. Basta mahalaga ngayon, mailabas niyo na ang inyong itay. Wikang muli nito. Napakabait din talaga nito. Mas ito pa nga yata nagmana kay Don Enrile. Taluwas kasi ang ugali ni James sa matanda. Sa bagay, baka dahil sa mga pinagdaanan nito kaya nagbabago na ang ugali nito. Okay na po sir. Narinig niyang wika ng babaeng nag-assist dito. Tayo na. Nakangiti nitong Aya sa kanya at saka inalalayan siya nito. Pagdating nila sa room ng kanyang itay, tamang-tama namang gising na ang kanyang itay. Anak! Rihanna! Masayang tawag sa kanya ng kanyang itay. Itay! Mabilis siyang lumapit dito at yumakap. Napakalaki niya ng improvement dito. Hindi na ito putlain at mahina. Animoy bumalik na talaga ito sa dati kaya lang pansin niyang hindi na nito masyado maikilos ang kanang braso nito.
Ito talaga ang pinaka naapektuhan sa katawan ng kanyang itay. Pero malaki din ang pasasalamat niya dahil napakalaki ng pagbabago sa kanyang itay. Hindi katulad noong huli siyang nakadalaw dito. Oh, aba Rio, nandito ka pala. Wika naman ng kararating lang na Kuya Joel niya. Oo kuya, nakauwi na po ako sa bahay at nandito po kami ni Sir Brent para sunduin kayo ni Itay. Uuwi na po tayo. Makakauwi na po tayo sa bahay. Masayang wika niya. Ha? Pero paano? Wala pa tayong pambayad sa hospital bill ni Itay. Hindi pa naman nakakapag-loan sa mga anding pambayad sana sa tricycle ko. Wika nito. Naku, ito pong si Sir Brent ang nagbayad kuya. Pero nangako naman po ako na babayaran natin ang ating pagkakautang kahit po unti-unti. Wika niya. Aba, napakalaking halaga ng ating pagkakautang sa ospital. Imposibleng walang kapalit iyan anak. Magtapat ka nga sa akin. Boyfriend mo ba, lalaking iyan? Tanong naman ng kanyang Itay. Napangiti siya at saka umiling. Naku, hindi po Itay. Talagang nandito po siya para tulungan tayo. Sa katunayan nga po, nagulat na nga lang po ako nang bigla niyang bayaran ang bill ninyo. Pero nangangako naman po ako na babayaran ko ang pagkakautang natin sa kanya, paunti-unti. Paliwanag niya sa ama.